Ganun ang mga daan dito bago kayo makapunta sa mga kapitbahay nyo. Matatarik. Yes, nandito na naman tayo sa kubo. Kukunin na natin. Kasi matapang ata yung alaga nila. Ay, pre, asawa mo. Ay, oo, si Mahal. Ang tagal niya, ngayon lang kayo nagkita. Dito humihingi si Utol ng mga ano. Dito kami humingi ng halaman. Oh. Eto po, mga kapanalig, si Lua, binisita natin. Si Lua po ay buntis. Ayan po, si Ma. Uy! 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 May ipis! Oh, daming laman na ipis! May naman na ipis? Gagana pare? Nagana! Yes! Yung ano ko parang nag-stay na siya. At etong pasako na to parang nagbuka siyang eye bag. Sarap! Datang manok! Simulan nang magkulitan kasama si Inuit TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman po sa panibagong vlog. At ngayon po ay Saturday morning at napakaganda ng umaga natin dahil maganda ang sikat ng araw, no? Ngayong umaga na to mga kapanalig, gumagawa kami ng pintuan nitong kubo. So mapapanood nyo po lahat ito sa vlog ni Kadede kung paano namin kinabit. Ayan. Kaso nga lang po kailangan namin ng planer para mailapat namin na maigi yung kabitan ng bisagra. Kaya pupunta kami ngayon kay Rubilin kasi kukunin ko po yung planer na hindi ko pa nagagamit sa loob ng isang taon. Nakabox pa siya mga kapanalig, kumbaga nakasilyado pa. Kaya ayun, samahan nyo akong pumunta doon para masilip din natin kung ano na ba ang itsura ng dating kubo, no? At para maikabit na rin namin ito dahil marami pa kaming gagawin ngayong araw na ito. Pupunta pa kami ng bayan para ipagawa nga po yung TV at si Kadede may pakay din po doon. So dalawa pa rin kami dito dahil nga po si Utol umuwi ng Lipa. Kaya tara, let's go! Alis na kami ni Kadede. Ito na siya. Ayan. Pero magkaiba kami ng way. Ngayon kasi dadaan pa siya sa taas dahil may bibili sa tindahan. At ako dito na ako sa shortcut para makarating na ako doon kila Maring Rubilin. Pero magkikita pa naman kami doon. Bilisan mo pre ha. Baka kung saan ka pa pumunta ha. 2 oras? Grabe naman. Mas titingin tayo ng mga halaman doon na pwede pa natin mahingi sa mga susunod na panahon, di ba? Yung magaganda. O, tanim natin ang tanim. Kaya maraming salamat kila nanay, tatay at kay Maring Rubilin dahil nga, ayun, binibigyan tayo nila ng mga pananim para lalong gumanda ang kampanalig, lalong pumpresko at umaliwalas. Paano, kakanan muna ako? Kasi hindi ako mahilig mga liwa, puro kanan ako. Yeah. Kita lang tayo doon. Medyo babagalan ko lang para magkasalubong tayo ha. Ayan, bagalan lang natin. Bibili kasi siya sa tindahan. Kaya kumana na ako dito. Alam ko pa ba yung daan dito? Parang natibago na ako. Grabe na lamig. Oh, lakas ng hangin. Ito pala. Grabe lakas ng hangin, no? Hihi. Hiningal ako agad. Pahinga. Huminto muna ako saglit para magkasalubong kami ni Kadede. Pag binilisan ko kasi mauna ako kay nanay at tatay. Ang presyo talaga dito. Walang tigil na po ang hangin ngayon at ang lamig. Dahil nga po sa buwan ng Pebrero, talagang ganito po talagang malamig. Ang kasabihan nga, natutunaw na ba yung yelo sa ibang bansa, kaya yung hangin papunta sa atin ay talagang malamig. Woo! Ay, gulat na wala ako kay ate. Pati ako nagulat eh. Kumukuha ako ng video. Padaan natin ha. Pupunta lang ako kay nanay. Magpapatuka muna para sa kami nagkagulatan. Oho. Ito na tayo. Dito kasi yung shortcut papunta kay nanay. Alam nyo namang, alam nyo na to dahil nasasama ko sa vlog ko dati. Medyo matarik nga lang dahil syempre bundok. Pero mas malapit to kaysa aakyat ka pa dun sa pinaka taas. Laban nga lang ang tuhod mo dito. Yan.
Hello mga manok. Dami sisu. Ganun ang mga daan dito bago kayo makapunta sa mga kapitbahay nyo. Matatarik. Bundok nga kasi. Dito natin sasalubungan si Kadede. Ayan. Doon pa manggagaling si Kadede sa taas. Pababa dito. Ito yung isa sa mga mahirap na daan dito yung mga panahon na dito pa ako nagkukubo kila tatay. Romano. Yan. Paakyat lalo na pag umuulan. Napakatarik dyan. Pwede kang madulas. Kaya pinaplano yan na medyo palakihan yung yung daan. Bakbakin itong pag ganito. Kahit ganitong kanipis na daan lang sana mapaayos doon sa pagbaba sa Kampanalig, no? Para kahit motor pwede na maibaba. Ayan, kasya ng isang gulong dyan. Tatambay muna ako dito saglit. Tagal ni Kadede Bibili kasi siya ng mantika. Wala kami mantika dun sa bahay. Meron kami doon bangos at saka manok ata. So pipirito namin kasi puro kami sa baon nitong mga nakaraan. Kaya sabi ko at gusto ni Kadede na pirito naman. Piritong bangos o manok. Kasi wala pa siya. Parang isang container na mantika ata yung binili ni Kadede dun sa daan. Hintayin natin to. Naka-schedule na kasi yung mga gagawin namin ngayon. So, ang schedule namin ngayong umaga, napag-usapan na namin kahapon. Kasi nga hindi namin natapos yung paggawa ng gate. Sabi ko, ipagpabukas na para mas magawa namin ng maayos. Mahirap kasi gumawa ng pagod ka na Hindi mo maisip yung pinakamagandang way para maikabit mo ng mabuti yung pintuan o yung mga bagay na ginagawa mo. Syempre dapat medyo hindi ka pa pagod para makapag-isip ka ng maayos-ayos. Kaya sabi ko bukas na lang kasi hapon na rin ng mga time na natapos kami. Kaya ngayon namin ipagpapatuloy at panoorin nyo na lang po sa vlog ni Kadede dahil ang ganda po lalo ng kubo nung nagkaroon ng pintuan o gate. Masaya ako. Yun, nakaschedule sa amin, natapusin ngayong umaga. Kukunin lang namin yung planer doon kila Maring Rubilin kasi hindi kumbaga magiging alangan yung pagkakabitan namin ng bisagra dahil yung puno nga po paling-paling. Kaya naisipan ko na kunin dito dahil matagal na po talagang naming hindi nagagamit yun. Tagal ano kaya nangyari doon? Ayan. Titingin tayo, sabi ko nga titingin tayo ng mga halaman doon or mga kung ano pa bang pwedeng mahingi, diba? Tapos bibili na rin tayo ng mga paso doon sa bayan para unti-unti na nating mailalagay doon sa pinaka area kung saan bagay yung ilagay yung mga halaman. Hintay na kita. Nakabili ka mantika? Yes, tara na. Kala mo hindi kita hintayin Wala ka muna ka na. Dito yung delikado, dulas dulas yan. Hindi ko kayang wala ka pre, kaya hinintay kita. Tara na. Makikita na natin ang kubo nila Rubilin at ang bahay nila nanay na unti-unti nang natatapos. Siyempre sa pagsisikap nila, no? Unti-unti nilang napupulido. Nalalagay ko na may mga kailangan pang ilagay. Yes, nandito na naman tayo sa kubo. Kukunin na natin kasi matapang ata yung alaga nila. Hello! Uy! Nangat ka ba? Nandito na tayo. Ay, Concha! Dami na nakalaga dito na tawag dito na isda. Pero hindi siya lumalaki. Ganyan na lang siya. Ang taas na pala nito, no? Tinaasan na pala nila to, mga kapanalig. Tinaasan ba? O nahukayan din At tinaasan na yan, inasintahan. Tinaasan to mare At tinaasan nga kaya pumuntay. Ang galing. Nasa baksa ata yan. Ito po at kinakalkal na po ang mga para makuha ang planer. Importante yan para makabit ang pinso. Mag-ano to? Oo. Ano na iba Kaya na bitbitin lahat yan.
Oh, layo. Layo eh. Ito mga susunod na. Talagang magbabakal? Ha? Talagang magbabakal? Gumagana pa ata yan, uy. Ano, gana pa yan ha? Bigay pa yan sa akin ng inay. Ay, pala asawa mo, oh. Ay, oo, si Mahal! Ang tagal niyan, ngayon lang kayo nagkita. Sa'yo? May butiki pa, oh. Dumuising ka na. Ayun yung planer, pare, oh. Yan, maraming salamat kay Maring Rubilin. Ayan. Tagal na yan, taon na yan, eh. Lotus. Salamat. Lotus ang tatak natin yun, nakaano pa, oh. Oh, yan ang una. May mga importante pa bang pwedeng magamit dyan? Yun na lang muna, Mare. Sobrang daming gamit na dun, di pa buo ang bahay. Naiwanan ko Ayan na po. Hindi ako naman. Sa tingin mo, ano, gagana yan? Nakita ba kayong talim nito? Ha? Ayan, may ano, may talim din. Ang tanong, marunong ka ba gumamit Ano yan? mo kung gumamit ito? Sige. Ayan. Nakuha po natin at may kakabit niya natin na maayos ang gate doon sa Kampanalig. Ay, alam ko na rin kung ano. Ano? Guide. Guide. Alright. Let's go. Salamat, Mare, ha. Tsaka kung nakukunin yan. Mga 3 taon pa makalipas. Ang tagal. Oh, bless mo na, bless. Ay, kakabangon lang yan. Kababangon lang ba? Ginising ko pa. Oo. Alright, nakuha na namin at na-discover ko na meron pa pala ako nito na maliit, no? Para sa dumbbell, magagamit namin to. Kaya kinuha ko na rin. Maraming salamat sa kay Rubilin sa pag-aalaga. Nasa ilalim lang yan, eh. Yeah. Antayin na natin dito. Salamat, Mare, ha. Ayan, oh. Dito talaga maraming halaman kila Mare. Dito humihingi si Utol ng mga ano. Dito kami humingi ng halaman. Oh. Kasi dahil nga ito tawag dito, lupang bundok. Kaya kahit ano halos itanim mo dito na talagang nababagay sa klima, eh talagang tutubo, mga kapanalig, no. Basta masipag ka lang magtanim. Ayan. Ito yung ano, yung hiningi ni Utol, oh, na tinanim doon sa gilid. Kaya ang ganda, lalong umaliwalas. Ang dami pala dito. Ang dini, ayan, oh. Oh. Hanggang sa baba pa yan, meron silang mga tanim. Ayan, oh. Tara na! Ay. Mabigat ba, pre? Kasi lang. Mabigat din yung dala ko, oh. Mabigat na kasi rito siguro. Balik na tayo. So siguro na parehas na tayo ng dadaanan ngayon. Ayun na. Oo. Ay, yeah. Tara, akit na tayo. Woo. Nay! Dito na po kami. Ano kami sinasabi pa kanina? Hindi na nabisita si Noah. Ay, si ano pala? Si Lua. Bisitahin natin. Ang ganda na ng bahay nila nanay, oh. Oh, unti-unti na. Meron ng mga kantuhan. Bintana na lang kulang yan. Hello, Ali! Good morning! Bisitahin natin si Lua. Ito po, mga kapanalig, si Lua, binisita natin. Si Lua po ay buntis. So, sa April na po, yung ano, tawag dito, yung kanya nga panganganak. Ang bait nito ni Lua, eh. Tapos, ito po yung paalaga kila Nanay Nino po, ma'am. Nay? Ma'am Loren. Ma'am Loren, gaganda, no? Quality rin. Magaling mag-alaga sila nanay. Kailan po ano yan? Harvest na Buwan yan ngayon. Ah, Sa March pa. sa March pwede na siyang i-harvest, mga kapanalig. Ang galing. Ang taas pala ng ano, no? Kulungan. Ang taas. Grabe. Yan, so babalik na kami. Nay, maraming salamat po, ah. Arang ginawa naming pigiri namin. Oo. Ah, meron pa pala din, eh. Binili ko ng kwan, ang dali naman nasira. Oo. Yung bubong. Opo. Lawak, ah. Pwede na to isang bahay, ah. Ari gagawin ano, ito yung lalagyan ng ano, ito. Yung ano po? Pagagawa ko ito, lagyan ng pakain. Ah, ang lawak. Para kuhan, ari pagagawa ko pa ng hagdan. Oo. Kaya may semento din yung dalawa. Sige pa, Nay. Tuloy na kami. Aha. Let's go. Balik na tayo. Nay, salamat po. Sige, salamat din. Aha. Babalik na tayo sa kampo. Dahil gagawa pa tayo ng pintuan. Marami pa tayong mission na gagawin ngayon. Grabe yung pawis ko. Exercise. Naka-jacket pa tayo, eh. Whew. Ayos na ayos to. Ngayong umaga, na-exercise ang aking panot. Kaya tayo ay babalik na. So tapos na tayo sa isang mission ngayon, mga kapanalig. Ang kunin ng planer.
at mabisita ang ating alaga. Mga kapanalig, sa totoo lang nabenta na po yung ano, hindi ko na lang sinama sa vlog yung mga baboy. Kumbaga nakapokus na lang ako ngayon sa ano, doon sa aking kampanalig sa pinapagawang area. Itong negosyo ko sa baboy, kumbaga hindi ko na siya binablog. Pinapakita ko na lang kung ano, kung kamusta yung mga alaga. Salamat kila nanay at tatay kasi ang galing nilang mag-alaga, mga kapanalig. Talagang malulusog at talagang binibigyan nila ng oras. Talagang tutok sila. Woo! Tara na. Yeah. Kumbaga ang kino-content ko na lang ngayon kung paano ma-develop itong ating area, diba? At sa mga ibang lugar. Tama ka, pre? Tama. Yeah. Andulas. Tama rin ang tuhod mo sa dinadaanan natin. Oo. Ang galing. Ba't pala doon tayo sa baba? Ba't pa dito tayo dumaan? Dito, ingatan mo tuhod. Doon naman Oo. sa baba, ingatan mo binti. Kagat ng aso. Agad. Yun lang. Tara. Lahat ng dinadaanan may iniingatan eh. Oo nga. Grabe oh. Wala pang baitang no. Ako po, parang hindi siya madalas daanan. Yeah. Aray ko ang tuhod ko. Tayo makikiraan. Napalabang kami. Yeah. So nandito na tayo. Makikiraan ho. Magawa na pala ulit are. Ang kupo. Kaya 1 million bisa na yun. Amigal. Ang haggard ko na, hindi pa ako nakapagpagupit. Nakakabalik na tayo sa kampo. Let's go, gotta go. My man. Tara na. Balik na sa kampo. Hintayin nyo po sa vlog ni Kadede kung ano yung kakalabasan ng ano pintuan. Ang sarap pagpawisan. Grabe. Exercise yun. Dapat yung bago ganyan eh. Oo. Ay. Ang sarap pagpawisan. Sarap pagpawisan sa bundok, hindi malagkit. Kaso wala nang daan. May daan. Ay. Opo. Hindi. Sa vlog nyo na ni Kadede panoorin yan. Oh, dumedede yung dalawa. Ay, salamat. Nandito na tayo. Uy, may ballpen. So ito na nga po, napakita ko na naman yung planer na to. Testingin natin. Tingnan natin kung gagana. Tapos panoorin nyo po sa part 2 ng vlog ni Kadede kung paano niya ikakabit yung pinto. Sana gumana kasi ilang taon na namin tong talagang, as in wala pa talaga, hindi pa nagagamit. Tinubuan na nga siya ng ano tawag dyan, parang mga umido, no? Amag. Ayan. Sa tingin mo gagana yan? Ayan po, sima. Uy! 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 May ipis! Oh, daming laman na ipis! May namahin na ipis? Hindi ka paggamit. Grabe. Okay lang ipis, wag lang langgam. Kasi pag langgam, grabe talaga yun, nasisira yung ano, yung pinakamakina niya kasi talagang doon sila namamahay. Tapos, ninangat yan pata yung pinaka ano niya, pinaka wire. Pero eto, tingnan natin kung gagana ng mahusay. Yun oh! Yun oh! Yun! Puro kape, Ay, yung kape. Nadali. Gagana pare. Nagana. Yes. Yes. Okay. Na-adjustan pala yun. Ganun pala. Wow. 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 Sabi ng planer, sa wakas ginamit yun na rin ako. Ilang taon ako nasa box. Sabi, hingi! Hingi! Kapag nasa ito. Alright. O diba, may walis na ulit? Ayos. Magandang bagay talaga yan. I mean, malaking bagay na meron tayong mga gamit para mas napapabilis yung ating trabaho o yung buhay natin. Ganda ng dinaanan, no? Kinis na kinis yun. Talas niya. Oh, mas makinis pa dun sa napakatalas. Ayan na. Oo. So yun,
Magtatrabaho muna kami mga kapanalig. Tatapusin muna namin itong ginagawa ni Kadede. Itutuloy ko na lang itong vlog mamaya kung ano pa yung mga magagawa ko, no? Ay, magluluto pala muna kami ng aming kakainin, no? My goodness. Nakakapagod. So dahil hindi pa nga kami nag-uumpisa, ituloy natin ang vlog. Ito po yung yung pinagpaplanuhan namin kanina kung ipipirito ba o anong luto. Ayan bangos at saka manok. Marami pa kaming ulam ngayon. Dalawa lang naman kami dito dahil nga umuwi si kuya. At ayun, may sakit kasi si Harvey, yung kanyang anak. Kaya kahapon biglaan yung kanyang pag-uwi. Kaya sabi ko okay lang. Kaya naman namin ni Kadede dito. So baka Monday na ang balik ni Utol dito sa Kampanalig. Grabe yung ano ko. Ay, hindi pa natuloy. Yung ano ko parang nag-stay na siya. At etong pasako na to parang nagmukha siyang eye bag. Parang hindi pa siya nawawala lang tuluyan. Parang eye bag tuloy siya na malaki na nakaganon Tapos ito pa yung mga pero mawala siguro yan. Nalagyan ko naman siya ng sebo de macho. Ayan. Mukha tuloy ako puyat palagi dahil dito sa na ito, sa pasa. My goodness. At ayan na nga po si Master Kadede na nakapagluto na po ng masarap na piritong manok. Talagang espesyal. Dahil minarinate niya po yan. Kaya ayan, mamaya lang matitikpanan po natin ang kanyang pinakamasarap na manok sa buong mundo. Yung manok, hindi pangkaraniwan na manok yan, di ba? Hindi. Yung manok na yan, hindi tumitilaok. Matahol. Pag yung ang tinawag nito sa tanghaling tapat, hindi siya amaga. Ganon? Oo. Matindi pala yung manok mo. Sa tanghaling tapat ko natalao. Kakain na tayo, ha? Kakain. Alright, sige, kakain na tayo. Bago natin na umpisahan ang trabaho, syempre kailangan muna natin kumain. Para meron tayong energy. Mahirap kumilos ng walang laman ng tiyan. May hilo ka. Kailangan kumain palagi. Ayan. Medyo nagbabawas ako ngayon sa rice mga kapanalig. Dahil nga malapit na naman ang summer. Alam nyo naman na talagang pangarap ko talaga noon na talagang medyo maging slim yung aking katawan. Pero sa pagdating ng panahon, nagwawagi pa rin po yung yung kanin tsaka ulam Pag papayat na ako, tinatamad na ako mag-diet, tumataba na naman ako. Tapos pag tumaba na naman ako, ang laking panghihinayang. Sabi ko, ito na naman ako. Nung mga nakaraan, gusto ko pumayat. Tapos pag pumayat ako, kain na naman ako ng kain. Mga ilang buwan lang, lumulobo na naman yung pisngi ko. Tapos, manghihinayang na naman ako. Kaya ngayon, sana, hanggang summer, makuha ko yung katawan na gusto ko. Dahil nga yung regalo sa akin ni Dang, nandyan ang mga kapanalig. Yung mga dumbbell, nandito na rin. Ang kulang na lang yung pinaka-bar niya, yung hawakan mga kapanalig, para makapag-start kami na makapag-gym dito sa Kampanalig. Bali, nung December pa dumating yung bench press kung tawagin, di ba napakita ko naman sa inyo. Kaso hanggang ngayon, yung bar wala pa. 30 days pa raw bago i-ship. So, ang tagal. Bagay, may ilang buwan pa naman bago mag-summer, yung maraming outing, di ba? Sakto yan. Pre, kakain na tayo, pre. Masarap ba yan, pre? Napakasarap. Let's go, let's eat. Bibili lamang na salamin, putol na naman. Naku po. Dapat kasi magpasukat ka, tapos doon ka sa mismong magpagawa. O tapos ganito rin mangyayari, puputol. Hindi, kasi yan, mahinang klase yan Si Kadede kasi, mga kapanalig, bumibili lang siya sa palengke ng salamin, tapos lang siya, sukat lang siya ng sukat kung ano yung bagay sa kanya. Maganda kasi, magpapasukat ka sa mismong EO. EO Optical Illusion. Tama ba yan? Sa EO, di ba? Sa EO. Oo, para Specialista sa mata. Oo, para makuha mo yung tamang sukat. Para yung ginawa sa akin. Kaso nga lang, yung aking salamin mga kapanalig, nakwento ko na naman sa inyo at nasama ko sa vlog. Yung halagang 21,000 na paggawa ko dun sa salamin na yun, maganda kasi yun kumbaga habang nag-edit ka, nahaharangan nung mismong salamin yung parang radiation ba tawag dun? Radiation. O yung ng pinaka cellphone. Tapos parang relax lang yung muscle ng mata mo habang nag-edit ka. Tapos yung salamin ko na yun, pag tumama yung araw, umiitim. Kumbaga nagiging shade siya mga kapanalig, no? Lakas ng hangin. Tapos ano pa ba? Yung niya, yung hindi siya nagmo-moist mga kapanalig. Kung mag-moist man,
Di ba kunyari, iinom ka ng kape or di ba sa mga nagsasalamin, pag pinagpapawisan kayo, nagmo-moist yung pinakasalamin. Pero yun mga kapanalig, makikita mo, kusa siyang nawawala yung moist niya. Talagang maganda. Mahal nga lang, kaso nga lang, hindi umabot sa akin ng mga ilang araw na na nawala. Kasi magmumotor ako noon pupunta ako sa meeting ng Eagles. So ang ginawa ko, linagay ko dito sa bulsa ng jacket ko. Tapos umandar ako, yung jacket ko nakabukas. So habang maandar yung motor, yung jacket ko gumaganong-ganon dito sa likod. Yun pala, nalaglag na yung salamin ko. So binalikan ko, wala na. Tsaka ang daming dumadaan, tsaka imposibleng hindi na gulungan ng ng sasakyan. No, kaya nakakalungkot, pero kailangan tanggapin na hindi para sa akin siguro yung salamin na yun. Pero sa Kaya yun ang mahal na salamin, nawawala. nawawala. Oo, kaya dito sa mamurahay, Oo. nawawala. Kaya nakakadala din na magpagawa ng ng ganung kamahal na salamin kung hindi ka naman talaga maingat. Tsaka lalo na sa akin yung mga namin, yung mga content namin dito puro trabaho at kung ano-ano, travel, di ba? So hindi siya pwedeng pang araw-araw na magagamit Kaya kung magpapagawa ulit ako, siguro sa Quiapo na lang yung mga mura doon na pagawaan para kung masira man o mabasa, gumawala, hindi yung sobrang panghihinayang, di ba? Biro mo yun, gumastos ka ng ganun. Sabagay. Kahit maputol, hindi ako nanghihinayang. Oo. 60 pesos Oo. Grabe, di ba? O, kakain na kami ni Kadede. Suntok ka. Oo nga no. Ikaw talaga. Kain na po mga kaibigan. Di ba tayo ito natandaan? Di ba epekto? Pakainin muna natin si Master Kadede kasi siya talaga ang gumagawa ng pinto. Helper lang ako. Nilasa na ito kahit hindi mo ito. Sarap. Tapos yung kanin na ako ng sili. Nagsawa na kami sa sabaw. Ako mga sabaw Kayong dalawa huwag kayo makulit. Pag kayo kumulit, hindi pa kayo makakain Sige kayo. Kung gusto nyo, walang kain. Huwag makulit. Mamaya kayo. Unay una. Sarap. Lasang manok. Masarap naman Tuloy-tuloy mo. Sabaw. Sabaw ng lasa. Tama. That's true. Ay! Sarap nga ng manok. Masarap sa manok. Ay. Ito yun, sa aso. Lambot siya. Yung Tagalog. Karangan sa aso. Parang may crispy. Pero wala. Kasi na lang ito Takda. Tapos na po kami kumain at maraming salamat ulit sa pagluluto ni Kadede. Sobrang sarap. Dami ko nakakain. May nagpaplano na siya dun, oh. Okay, gabi na naman mga kapanalig. So, ayun. Pahinga muna tayo dahil napagod kami ni Kadede dun sa paggawa ng gate. Yung pinagtulungan talaga namin nung nakaraan, tinulungan ako ni Utol nga sa pagtayo ng poste, tayo sa paghukay. Ngayon naman, tinulungan ko naman si Kadede sa paggawa ng mismong pintuan. Kaya hindi gaano ako nakapag-vlog mga kapanalig, no, kasi nga talagang pinukusan namin yung pintuan na yon kasi hindi siya madaling gawin. Kaya kailangan merong helper si Kadede. Kaya sabi ko, mahaba pa naman yung buwan, pwede pa akong bumawi ng vlog sa mga susunod na araw. Pero ngayon, tapos na po. Kaya hintayin nyo na lang po yung vlog ni Kadede kung paano namin diniskartehan o ginawa. Buti na nga lang may planer kami nakuha, kasi nga ang hirap gawin ng mga kapanalig yung pintuan pag baku-baku yung mga yung gilid.
Eh syempre, alam niyo namang puno 'yun. At masaya ako dahil natapos na, dahil isa yung pintuan na 'yon sa nagpadagdag ng ganda dito sa Campanalig at naging malapit na nga po yung daanan kahit may mga mabigat kang dala. Eh hindi na mahirapan. Kumbaga makakapasok kayo agad doon sa kubo at hindi na kayo hihingalin, no. At ayun, para sa mga bibisita, hindi rin sila mahihirapan. After noon, tataniman ko na yung mga gilid, yung mga nataga ako, mga kapanalig ko, natanggal kong halaman kasi may mga part nga ro na nakalbo dahil nga sa ginawa namin. Bukas ang target ko, ayusin ko lang yung mga tanim kasi nga po umuwi si kuya, so sa kanya dapat na vlog yun. Ako munang gagawa kasi mamamatay nga po yung mga halaman na hiningi niya doon sa kabila kila Maring Rubilin. So saglit lang naman po yun. Tintayin nyo na lang po yung next update mga kapanalig, no. Maraming salamat po sa suporta at maraming salamat sa pagsubaybay. At ayan po, shoutout po sa inyo lahat sa mga silent viewers at sa lahat po talaga ng laging nakasubaybay, tumatangkilik po sa amin na hindi nang iwan na laging nandyan. Yung sabay-sabay po nating tunghayan ang pagbabago dito sa Campanalig, kung ano pa yung mga madadagdag namin para mas gumanda pa po. So hanggang dito na mga kapanalig. Maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng video. Magkita-kita na tayo sa next vlog. I love you all. Lagi tayo lahat mag-iingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.